ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kontrata ay isang matibay na pagpapatunay sa napagkasunduan ng dalawang tao o higit pa. Hindi lang ang kontratang nakasulat ang may laban, kundi ang kontratang verbal o napag-usapan at napagkasunduan. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang hindi sumunod sa isang kontrata? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Karina. 2 years and 5 months na ang nakakalipas nang mangyari ang kwento ko. 20 years old ako noon at kakagraduate ko lamang po ng kolehiyo pero maswerteng nakapagtrabaho agad. At ang mas swerte po ay nalalakad lang ang layo ng opisina ko sa bahay namin. Kaya palagi po ako naglalakad papasok at pag-uwi sa trabaho. Hindi ko na lamang po babanggitin kung ano ang trabaho ko at saan, medyo mahigpit po kasi sila sa paggamit ng pangalan ng kumpanya. Kaya mas mabuti pa na huwag ko na lamang banggitin. Ang kwento ko po ay may kinalaman sa pamilya ko. Hindi naman po kami mayaman pero masasabi kong sapat lang ang kabuhayan namin. Ang tatay ko po kasi ay ipinagkasundo ako sa anak ng isang kaibigan. Na tulad namin ay sapat lamang din ang buhay. Kaya masasabi ko pong hindi ako ipinagkasundo sa kayamanan kundi sa pagkakaibigan lamang ng tatay ko at ng tatay ni Terence. Si Terence po ang ipinare sa akin ng tatay ko, Papa Dudut. Mahal ko si tatay kaya wala naman po sanang problema sa kagustuhan niya. Kaso ang problema ay na kay Terence mismo. Ubod po siya ng yabang at napaka-selfish. Mas matanda po ng 2 taon sa akin si Terence at sang-ayon siya sa kagustuhan ng magulang niya tungkol nga po sa pagkakasundo sa amin. Kaso ako naman po ang may problema doon. Kasi dahil nga po sa ugali niya ay wala akong kaamor-amor kay Terence. Kahit po yata pakikipagkaibigan ay ipagdadamot ko sa kanya. Kasi nga po ay hindi po ako magsasawang ulit-ulitin na sobrang pangit po ng ugali niya. Sinabi ko na po kay tatay ang tungkol sa ugali niya pero si tatay ang sinasabi lagi ay hayaan mo na at magbabago din yon. Bata pa kasi. 22 years old na siya noon, ano pa ang bata doon? Maski isip niya ay hindi ko ihahambing sa bata kasi baka mas nakakapag-isipan ng tama ang isang bata. Ang hirap ng sitwasyon ko, Papa Dudut. Ipinipili talaga ni tatay sa akin si Terence, lulubayan niya lang daw ako kapag may ipapakilala ako sa kanya na magugustuhan niya at makikitaan niya na mga ugaling hinahanap niya. Nawindang ako sa mga sinabi ni tatay na yon. Ano bang ugali ang hinahanap ni tatay? Yung mayabang at selfish din katulad ni Terence? E di parang si Terence pa rin yon kapag nagkataon. Mahirap iwasan si Terence, Papa Dudut, para siyang mantsa. Ang hirap tanggalin. Kahit taguan ko ay nakakaradag at nakakaradar pa rin siya, Papa Dudut. Wala yung asungot. Nakakapagod din magmadali, matakasan lang yung buraot na yun. Karina! Ay! Buraot na asungot! Ano? Ha? Anong sinabi mo? Ha? Sabi ko, itong papel na hawak ko baka malukot. Bakit ba kasi nanggugulat ka? Gulat? Hindi kita ginulat.
Malambing nga pagkakasabi ko ng pangalan mo eh. Bakit ka kasi biglang sumusulpot? Karina naman. Kanina pa ako pasalubong sa'yo eh. Ikaw tong doon nakalingon sa likod mo. Ano ka, Sigbin? Anong sigbin ang sinasabi mo? Sabi kasi yung Sigbin, laging sa likod nakatingin. Ewan ko sa'yo, pauso ka. Si tatay may sabi nun. Sabi daw sa kanya ng lola niya. Disuluhin nyo na lang yung impormasyon. Para sa pamilya nyo pala yun eh. Pero magiging isang pamilya na tayo, di ba? Bakit? Sinabi ba sa'yo na tsuhin pala kita? Hilosopo ka naman masyado. Alam mo na ang ibig kong sabihin sa magiging pamilya na tayo. Pamilya mo kaya yung mukha mo? Oh, ang sweet. Sweet ba? Sumakit sana ang ngipin mo. Suplada mo naman. Bakit ba kasi nagpakita ka pa? Mas gusto mo bang invisible ako? Pwede ba? Yung forever sana. Sige ka. Pag invisible ako, nanakawan kita ng halik. Subukan mo. Nanakawin ko din buhay. Ang morbid mo naman. Wow, pa-morbid ka pa dyan ah. Ganyan talagang gwapo. Inglesero. Bakit ka nag-i-Ingles? Grabe ka naman. Pangit ba ako? Hindi ko nasasagutin yan, baka masaktan ka. Sa dami ng sinabi mo sa akin na masasakit noon pa, manhid na ako. Hindi ka manhead. Wow! Compliment! Hindi ka naman talaga manhead. Salamat! Hindi ka manhead. Makapalang mukha mo. Bakit naman nadamay ang mukha ko? Pag-uusapan ba natin yan? Bakit ba kanina mo pa sinasabi yan? Hindi naman ako pangit ah. Sabi nino? Sabi ng mama ko. Alam mo naman ang mga magulang handang magsakripisyo para sa anak. Sakripisyo? Oo, sinasakripisyo nilang maging sinungaling. Grabe ka. Nanay ko na yan ha. Kasalanan mo kasi. Dahil sa'yo nakakapagsinungaling sila. Alam mo, may gusto ka talaga sa akin. Kapal mo. Ganyan ang mga may gusto. Lagi nagpapakipot. Wow, iba ka. Aminin mo na kasi. Sige, pustahan na lang tayo. Go! Mapapatunayan mong may gusto ko sa'yo? Paano? Pag hindi kita nakita ng 7 taon, siguro dun mo iisipin na may gusto nga ako sa'yo. Ha? Ano? Anong ano? Pustahan? Anong pustahan dun? Parang tinataboy mo ako. Ay, matalino ka din pala ng konti. Bakit? Binabawi ko na. Tanga ka pala talaga. Adios. Ayan ang bahay ko. Dalawin kita ha. Sige, kahit takot ako sa multo, dalawin mo ko. Adios! Uy, anong multo? Karina! Papadudot habang tumatagal, lalo akong naiinis kay Terence, padagdag ng padagdag. Hindi ako napupuno kundi punong-puno na. Sa totoo lang ay nakakapuno na ako ng daan-daang galon ng pasensya sa kanya. Sa totoo lang ay may itsura naman si Terence. Kaso nga ay natatabunan noon ng kakapala ng mukha niya ang itsura niya. Ginaw na ginaw ako kapag kausap ko siya at nuknukan kasi ng presko. May mga naisip na akong paraan kung paano ako tatantanan ni Terence pero lahat ay walang epekto sa kanya. Kaya doon ako sa ultimate plan ko, yon ay yung maghanap ng boyfriend for hire. Magpapanggap siya na boyfriend ko. Meron naman akong sigurong papayag kasi may talent fee naman na involved. Dahil nga po may talent fee ay naisip ko nga po ay humanap ng lalaking nagtatalent sa mga pelikula or TV. Sa social media ay may mga group page na mga audition. Kaya nag-scroll ako doon ng potensyal na pwede kong kausapin at pagpanggapin. May mga nakita ko at hinanap ko ang sarili nilang page sa social media. In other words, papadudot ay nag-stalk ako ng mga tao. Ewan nga po dahil si Terence na yon ay nagawa ko tuloy ang mga bagay na yon hanggang sa nagbunga po ang pag-i-stalk ko. May natatangi po sa mga pinagpilian ko at yun po ay si Jonathan. 19 years old lamang siya noon. Bukod sa pagtatalent ay may part-time job siya sa isang bar bilang isang waiter. Kaya una po ay nag-message ako sa kanya at sinabi ko na kung pwede ba siya sa isang project for 1 month. Napa-fingers crossed pa ako noong una, sana'y mabasa niya. Pangalawa ay umoo siya. Pero natapos po ang araw nang hindi siya sumasagot hanggang sa inantok na ako. Nabigo ako. Sabi ko na lamang sa sarili ko na babalikan ko yung ibang nasa shortlist ko at sila naman ang ime-message ko kinabukasan. Saka ako nakatulog.
Kinabukasan ay nagulat ako nang mag-check ako ng telepono at may reply na si Jonathan. Nasa trabaho pala siya kaya late na niyang nabasa ang message ko. Gusto raw muna niyang malaman ang detalye ng gagawin. Tinanong ko kung pwede ba kaming magkita ng 6:00 paglabas ko sa trabaho. Kaso dapat daw ay nasa bar na siya nang pinagtatrabahuhan niya ng 7:00. Kaya medyo hindi raw uubra yung oras. Kaya sabi ko na lamang ay pupunta na lamang ako sa bar kung saan siya nagtatrabaho at doon kami mag-usap. Pumayag siya at sa kanya ibinigay ang detalye ng bar na pinapasukan niya. Pagkalabas ng opisina ay nag-early dinner na ako bago pumunta sa bar nila Jonathan, Papa Dudut. Maganda pala yung idea na kumain muna ako paglabas ng opisina. Kasi hindi ako nahahanap nung asungot na si Terence. Ano ba to? Sa buwisit ko sa ungas na yun, nagsasalita tuloy ako mag-isa. Eto na yung bar. Ayun, may nakatayo sa pinto. Parang dito nagtatrabaho. Excuse me, do you work here? Yes, ma'am. Ayun, may hinahanap kasi ako. Ma'am Karina? Hindi si Jonathan ang hinahanap ko. Teka, bakit alam mo pangalan ko? Ako po si Jonathan, ma'am. Ay, ikaw? Pasensya na, hindi kita nakilala. Pangit po ba ako sa personal? Aray, parang familiar yung joke mo ha. Parang galing sa taong kinaiinisan ko. Ay, sorry po ma'am. Bad joke pala yun. Okay lang, mas maganda naman pakinggan nung sa'yo nang galing yung joke eh. Doon kasi sa taong kinaiinisan ko, nakakainis. Parang galit na galit po kayo dun, ma'am ah. Hindi lang galit kundi galit na sobrang galit. Ay, wag na nga natin pag-usapan yung ungas na yun at baka masira yung gabi. Pag-usapan na lang natin yung sinasabi kong project. Pero bago yun, sagutin ko yung joke mo. Hindi ka pangit, kundi mas gwapo ka sa personal. Ay, salamat po ma'am. Nakakataba naman po ng puso. Naku, change topic na. Baka ako pa ang maging dahilan ng sobrang pagtaba ng puso mo. Ma'am, ata na lang po pala ang itawag niyo sa akin. Ah, okay. Mabuti, para wag mo na akong tawaging ma'am. Karina na lang. Kayo po? Ako nga. Okay, sige. Bago tayo magsimula, wag mo na din akong ipo. Okay. So, saan tayo? Medyo maingay sa loob, malakas ang tugtog. Kaya pinaayos ko na lang yung table sa labas. Doon kasi tumatambay yung mga ayaw ng maingay. May nagpupunta sa bar na ayaw ng Ano ba yung project? Nakakahiya. Order muna tayo. Ako rin naman ang kukuha ng order mo kaya pwede namang mamaya na paghanda ka na talaga. Oo nga no. Waiter ka pala dito. Natatawa ka na waiter lang ako? Ha? Hindi ganun. Biro lang. Umaarte lang ako. Ay, magaling ka nga umarte. Hindi ako nagkamali. Salamat. Kailan ba yung project? TV ba yan o pelikula? Hindi. Ah, indie film? Hindi. Teatro? Hindi din. TVC? Hindi. AVP? Hindi pa din eh. Medyo naguguluhan ako. Ah, event! None of the above. Parang nasabi ko na lahat ah. Ano bang project yan? Nakakahiya pero kukunin sana kita para umarte bilang boyfriend ko. Boyfriend? Magpapanggap ka lang. Kasi may nanggugulo sa akin eh. Sobrang kulit. Pag nakita niyang may boyfriend na ako, sigurado titigil na yun sa panggugulo. Anong mangyayari? Anong gagawin ko? Lunes hanggang Biyernes lang naman. Susunduin mo ako ng 5:00 pagkalabas ng opisina. Tapos sabay tayo, ihahatid mo ako sa bahay. Tapos pwede ka nang umalis, papasok dito sa trabaho mo. Ganun lang ang gagawin? Oo, basta kailangan magmukhang mag-boyfriend-girlfriend tayo. Parang ang mangyayari, 1 oras mahigit lang ang trabaho ko? Mga ganun na nga. Ay sorry, hindi ko pa nasabi yung magiging talent fee mo. Okay na ba yung 10,000 pesos? 5 araw sa 1 linggo? 4 na linggo at 1 and 1.5 hours lang? Sa totoo lang, malaki yung 10,000 pesos ha. Kasi maliit lang naman nakukuha ko sa pagtatalent eh. Talaga? So paano? Go ka? Oo, go na ako dyan.
May kailangan bang pirmahan na kontrata? Kailangan pa ba? O itong verbal agreement na lang natin? Sige, okay na ako. Salamat talaga. Papadudod, para akong nakapagsara ng isang malaking deal sa isang big time na kliyente. Ganon-ganon ang pakiramdam ko noong umoo si Jonathan para po kasi akong nag-propose kay Atan noong sabihin ko sa kanya lahat ng plano kong mangyari. Sa totoo lang ay hindi ko siya nakilala noong nakaharap ko siya. Kasi totoo ang joke na mas gwapo siya sa personal. Gwapo na nga siya sa profile picture niya pero iba noong kaharap ko na siya. Maganda ang mata, mapusyaw ang labi, maputi siya, hindi gaya noong nasa picture. Siguro ay nag-swimming siya kaya maitim siya doon. Kung gwapo si Terence ay doble ang lamang ng kagwapuhan ni Atan at isa pa ay hindi siya hambog at selfish. Ayoko pong magsalita ng tapos pero yun po ang nakita ko sa kanya. Pero papadudot, dinidescribe ko lang po si Atan, purely professional lang po ang usapan namin. Excited na po ako. Opo, excited akong buwisitin si Terence. Makakaganti na ako sa mga kahambugan niya. Ako naman ang magyayabang at ipagyayabang ko sa kanya, si Atan. Dumating ang unang araw ng pagpapanggap. Noong sinundo ako ni Atan sa opisina, nag-good luck pa ako sa kanya at para kaming mga artista na naghihintay ng sigaw ng direktor na action. Paghakbang ng paa namin, in character na si Atan. Ako naman ang medyo kinabahan pero kailangan kong pangatawanan para sa ikakatahimik ng buhay ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang sunduin ako ni Atan ay sobrang ngiti ko, Papadudot. Kaya kung magaling umarte si Atan ay napantayan ko yon kahit kinakabahan ako noong una. Ang naging motivation ko po kasi ay ang makita kami ni Terence. Mabwisit ko siya hanggang sa maglupasay na nga siya. Natatawa po ako sa iniisip ko kaya habang magkasama kami ni Atan, legit na legit po ang saya ko, Papadudot. Yung ngiti ko ay walang acting, galing po yon sa excitement. Naglalakad kami ni Atan at diretso lang ang tingin ko. Hindi ako lumilingon sa likod gaya ng dati, mas hinihintay kong makasalubong si Terence. Kung sakaling manggaling man siya sa likod ay makikita niya pa din ako kung gaano kami maglakad ng magkaakbay ni Atan. Pero believe ako kay Atan, Papadudot, kahit nung una natakot siya na baka nananakit daw yung pagseselosin niya. Pinutol ko ang sinasabi niya kasi hindi namin pagseselosin si Terence kundi buwibwisitin dahil wala namang kaming relasyon. Kaya nung medyo matakot si Atan ay inassure ko naman siya na hindi siya sasaktan ni Terence. Kasi mas malaki siya at may pagkaduwag naman yung mayabang na yon. Kahit po may takot si Atan ay hindi ko nakita yon sa itsura at sa kilos niya. Seryoso siya sa role niya. Serious actor ang loko. Pero nakarating kami sa bahay nang walang sumulpot na Terence. Bigo ang unang araw namin, Papadudot, pero isang buwan ang kontrata namin ni Atan kaya madami pang araw para buwisitin si Terence. Pagkahatid ni Atan ay pinaalis ko na rin siya kaagad at nagpasalamat naman siya kasi para hindi nga naman siya malate sa pasok niya sa bar. Pero naiinis ako noong gabi kasi nga hindi namin nakita si Terence. Kaya ako na ang gagawa ng paraan para siguradong makikita kami ni Terence ng harap-harapan sa susunod, Papadudot. Karina! Atan, mabuti nandyan ka na. Ako na magdadala ng gamit mo. Wow, in character agad ah. Hindi naman, mukhang mabigat kasi ang mga dala mo eh. Akin na. Mga papeles yan. Sa bahay ko natatapusin para walang masyadong stress bukas. Ah, ganun ba? E di overtime ka niyan. Overtime, oo. Pero walang bayad. Ay, bakit ganun? Eh ako naman ang intrimitidang nagdala ng trabaho sa bahay eh. Ang sipag mo pala. Naku, para lang wala ako masyadong gagawin bukas. Yun lang yun. Pero sa totoo lang, pwede kong tapusin sa opisina yan para may overtime pay.
Bakit di mo na lang tinapos? Kasi nakaset na ang araw na to. Makikita natin ngayon si Terence, kaya kailangan ng mas extreme acting. Aha, okay. Sige. Tara na. Kung sa opisina mo pala tatapusin to, may bayad. Sana all. Bakit? Wala ba kayong overtime pay? Wala, fixed ang bayad. Kung ano na pag-usapang TF, yun na yun, kahit 24 hours pa ang taping. Ay, ganun ba? Teka, baka lumungkot tayo niyan. Dapat masaya tayo pag nakita tayo ng boyfriend mo. Yuck! Hindi ko siya boyfriend. Na hindi ko nga siya friend eh. Karina! Speaking of the devil, ayan na siya. Anong ibig sabihin nito? Ito, mga papeles yan. Huwag kang pilosopo. Anong ibig sabihin nitong may kakabay kang iba? Sino ba to, mahal? Mahal? Anong mahal? Sira ba ulo mo? Ako ba? Isa ka pang pilosopo ka ha? Di ko nasasagutin yung unang tanong mo. Kasi obvious naman kung anong ibig sabihin ng mahal para sa amin ni Karina. Pero yung pangalawa, ang sagot ko ron, hindi. Hindi sira ulo ko. Pero nababaliw ako. Nababaliw ako kay Karina. Nakakainis ka. Nakakakilig kaya yung sinabi mo. Hoy! Huwag nga kayong maganyanan sa harap ko. Okay. Atan, baby. Dito tayo sa likod niya magganyanan. Hoy! Kahit sa likod, wag! Ano bang kalokohan to? Sino ka ba? Bakit mo tinataasan ng boses tong girlfriend ko? Girlfriend? Nung isang araw lang walang boyfriend yan. Tapos ngayon meron na? Ano to, himala? Walang himala. Kahit itanong mo kay Ate Guy. Tigilan mo nga yung pamimilosopo mo. You're adding insult to injury. Konyo pala tong kaibigan mo eh. Hindi siya konyo. Isa siyang monyo. Ano? Sabi ko, ba't ba nandito ka? Wala ka bang pupuntahan like hell? Ano? Like hello? Nakaharang ka sa daanan namin. Hoy ikaw, kung sino ka man! Atan, nice to meet you. Wala akong pakialam. Tingnan mo yung ugali mo. Tinatanong mo kung sino siya, tapos babastusin mo ang mahal ko? Tigilan mo nga yung kakamahal mo at Baka ano? baka masumbong kita sa tatay mo. Sumbongero ka pala eh. Eh di sumbongero. Tingnan natin kung anong mangyari pag nalaman ni Tatay Nol yung ginagawa mo. Huwag mo nga tawaging tatay no lang tatay ko. Hindi kita kapatid. Hindi talaga. Dahil magiging mag-asawa tayo. In your dreams and in my nightmares. Tara na, mahal. Sinabi nang tigilan mo yung kakamahal mo sa girlfriend ko. Girlfriend? May girlfriend ka dito? Nasaan? Nakakatakot, baka invisible din. Halika na nga baby, baka masira at masayang ang araw namin. Bye! Karina! Karina, bumalik ka! Karina! Isusumbong kita sa tatay mo! Papadudot, nakamarka sa diary ko na isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko yon. Kitang-kita ko ang mukha ni Terence, parang kulay pula na lobo na handang pumutok anytime. Galit na galit siya at ramdam na ramdam ko at katumbas ng galit niya ay kasiyahan ko. Masaya yata ang ginawa ko pero siya naman ang nag-umpisa. Ibinabalik ko lamang sa kanya at nagpasalamat ako kay Atan sa pagiging consistent. Hindi siya natakot kahit na gigil na itong si Terence. Pero syempre trabaho lang kaya pagdating sa tapat ng bahay ay pinaalis ko na kaagad siya. Si Terence naman ay hindi nagsinungaling. Ginawa niya yung banta niya. Nagsumbong nga siya kay tatay at ang bilis nga po eh. Pagka-uwi ko'y alam na kaagad ni tatay as in agad-agad. Siyempre po ayun, nabulyawan kaagad ako ni tatay. Habang si nanay walang sinasabi pero tango ng tango sa pagsang-ayon sa mga sinasabi ni tatay. Lingon ako ng lingon sa paligid naghahanap ng kakampi kaso'y 3 lang pala kami sa bahay. Sayang nga po, sana'y hindi ko muna pinauwi si Atan para may kakampi ako. Hindi naman hinahanap ni tatay kung sino yung sinumbong ni Terence na boyfriend ko. Mas nakafocus siya sa pagsasabi na dapat si Terence ang boyfriend ko. Paulit-ulit siya papadudot at masusuka na nga po ako noon, pinigilan ko na lamang. Hindi niya pinapakinggan ang sinasabi ko na hindi maganda ang ugali ni Terence. Kesyo magbabago naman daw yung tao. Kesyo kaya nga daw ako nandun ay para turuan ng Terence na yon. Gusto kong sabihin kay tatay na pag-aralin niya na lamang ulit si Terence para mas maturuan ng teacher.
Pero sigurado po ako na kapag sinabi ko yon ay mas malaki at mahabang sermon pa ang magaganap. Natapos ang gabi na pasok sa kanan, labas sa kalawang tenga ang mga sinabi ni tatay. Kasi kung dadamdamin ko pa ay sasama ang loob ko. Total, sa huli ay ako pa din naman ang masusunod. At sa huli ay hindi si Terence ang nakikita kong kasama ko. Pero may nagawa ko na alam ko na napakasama, Papa Dudut. Maayos yun. Papunta na ako. Maaga akong papasok para ayusin yung mga kailangang ipasa ngayon. Oo, matatapos yun bago magtanghali. Karina! Oo, basta ako nang bahala doon. Uy, Karina! Kung alam ko lang sana, inuwi ko na lang kahapon. O sige na, malapit na ako sa opisina. Karina! Bakit ba? Kanina ka pa tawag ng tawag, nakita mong may kausap ako sa telepono. Ay, sorry. Nakikita mo naman tapos hindi ka pa din tumigil. Sorry. Ano bang kailangan mo? Maga ngayon na. Mamaya pang trabaho mo. Yun nga sana yung itatanong ko kung tuloy ba tayo mamaya. May event kasi sa bar. Pinapapasok kami ng maaga. Pero kung tuloy tayo, sasabihin ko na lang sa manager namin na hindi ako makakapasok ng maaga mamaya. Yun lang? Ha? Anong yun lang? Pwede mo namang i-message yan. Nasa iyo naman yung number ko. Actually, nag-message ako sa'yo ilang beses. Kaso hindi mo sinasagot. Hindi mo ata nababasa. Kaya sabi ko, tanungin na lang kita ng personal. Sa susunod, pag wala namang kwenta, wag mo na akong guluhin. Sorry. Sige, babalik na lang ako mamayang hapon. Karina! Terence? Oh, parang gulat ka. Bakit ka nandito? Galing ako sa inyo. Kakaalis mo lang daw. Kaya hinabol kita. Ano bang kailangan mo? Ihatid kita. Kaya ko ang sarili ko. Mukhang nag-away kayo ng boyfriend-boyfriendan mo ah. So, ex-boyfriend-boyfriendan mo na siya? Ano sinasabi mo? Una, boyfriend ko siya. Period. At pangalawa, hindi kami nag-aaway. We, ayun oh. Ang lungkot. Sinigawan mo. Malayo pa lang ako, dinig ko na eh. Oo, ka. Hindi ako sumisigaw. Kaya siya umalis, bibili daw siya ng bulaklak para sa akin. Bibili siya ng bulaklak pero sinasabi niya sa'yo? Nagpapaalam? Nakakatawa naman yun. Bakit ba gusto mo kaming mag-away? Aminin mo na kasi. Atan! Oo, halika. Mamaya ka na bumili ng bulaklak. Gulong-gulo ang boyfriend-boyfriendan mo. Tumahimik ka nga. Boyfriend ko siya. Kaya tigilan mo ng pag-epal. Bakit? Mamaya ka na bumili ng bulaklak. Bulaklak? Oo. Tara na muna, nagbago isip ko. Ihatid mo muna ako sa opisina. Kasi baka may unggoy na sumabay. May unggoy dito? Huwag kang magmaang-maangan. Alam mong ikaw yon. Baby, mamaya kain tayo sa labas ha? Huy! Ha? Kain tayo sa labas mamaya. Huwag mong kausapin. Gulong-gulo pa yan sa sigaw mo. Sinabi nang hindi ko siya sinigawan eh. Sabihin mo nga, baby. Ha? Oo, hindi niya ako sinigawan. Kita mo na? Bakit ganyan ka ngayon? Hindi ka naman ganyan nung una kitang makita. Matapang ka nun eh. Masama lang pakiramdam ko. Karina, pwede ba hindi muna kita sunduin mamaya kasi masama talaga pakiramdam ko eh. Ha? Ano ka ba naman? Oh, LQ uli. Don't worry. Ako nang susundo sa'yo mamaya. Tumigil ka nga. Mag-overtime ako mamaya kaya manahimik ka na lang sa bahay niyo. Bakit ba ayaw mo? Alam ko naman na wala kayong relasyon. Kitang-kita ko kanina. Bakit ka ba nakikialam sa amin? Saka napakamarites mo naman at nakikinig ka sa usapan namin. Pwede ba tantanan mo na yung girlfriend ko? Tara na, mahal. Kahit masama pakiramdam ko, ihahatid na kita sa opisina nyo. Tsaka mamaya susunduin din kita. Mabuti pa nga. Tara na. Oh, ano ka? Mga sinungaling kayo. Karina, isusumbong kita sa tatay mo. Papa Dudut, tahimik si Atan noong hinatid niya ako sa opisina. Sobrang sama na ata ng ugali ko at nag-guilty ako sa ginawa ko kay Atan noong bago dumating si Terence. Pero sa huli ay sinalo pa rin niya ako, Papa Dudut.
Ganun po talaga ako, Papa Dudut, pag may problema sa opisina ay nakakalimot ako sa sarili ko pag mainit ang ulo ko. Noong oras na yon ay si Atan ang nakaharap ko kaya sa kanya ko nabunto ng init ng ulo ko. Pero sa totoo, secondary lang yung problema sa opisina. Kaya ko naitaboy si Atan ay parang nagiging pamilyar na siya sa akin. Alam mo yun, Papa Dudut, masyado na siyang feeling close. Message siya ng message, parang masyado ng clingy. Kaya hindi ko na binabasa ang mga message niya. Trabaho lang kasi ang dahilan ng pagsasama namin at hanggang doon lamang po yun. Ayaw ko naman pong pangunahan ang kung anong iniisip niya. Baka mukha naman akong nagmamaganda. Kaso minsan kasi nagme-message siya sa akin ng kumusta, ano ang ginagawa mo at kumain ka na ba? Ayoko po ng ganon. Kung pag-uwi niya sa bahay niya ay hindi pa rin siya makawala sa karakter niya bilang boyfriend ko. Ako naman po ay naka-move on na kaagad. Kaya dapat yung mga ganong galaw at salita, Papa Dudut, ay hindi na mangyari. Papa Dudut, may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Pakiramdam na sobrang nagpakaba sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dudut, ilang beses pang nangyari ang ganon. Palagi kong nababara si Atan kapag nagmemensahe siya o pag nakikita ko siya sa oras na hindi namin napagkasunduan. Ewan ko ba kung bakit umiinit ang ulo ko at napapahiya ko siya palagi. Siguro napagod na din si Atan kaya tumigil nang mag-message at sa tuwing magkikita kami ay saka na lang siya aarte pag nandyan na si Terence. Hindi na siya katulad nung dati na sa pagkikita pa lang ay in character na kaagad siya. Boyfriend agad-agad at totoo kung umarte. Okay sa akin yung una na umaarte na kaagad siya sa pagkikita pa lang namin. Pero nagiba na nga siya, Papa Dudut. Siyempre, aminado naman po ako na ako ang dahilan. Hindi namin madalas nakikita si Terence, paminsan na lamang pero siyempre asartalo pa din siya sa tuwing makikita namin siya. As usual ay sumbongero pa din kay tatay kaya madalas akong mabulyawan sa tuwing uuwi ako. Doon na ako pinilit ni tatay na iharap ko na sa kanya yung sinasabi ni Terence na boyfriend ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Atan kasi hindi naman yon kasama sa kasunduan namin. Eto naman pong si Terence, kaya pala paminsan-minsan na lamang naming nakikita ay may iba palang ginagawa. Salamat sa pagsundo. Trabaho ko to. Pasensya ka na nung isang araw ha. Hindi na ako nakapag-sorry sa'yo kasi ang dami kong iniisip sa opisina eh. Kalimutan mo na yun. Salamat. Pasensya na uli. Kumusta na pala si Terence? Ginugulo ka pa rin ba? Medyo. Matatapos na yung isang buwan. 5 araw na lang. Sana tumigil na siya bago matapos ang buwan na to. Bakit? Ha? Bakit kailangan ng tumigil ni Terence? Hindi ba yun naman ang pakay natin? Tsaka 1 buwan lang ang kontrata ko. Hindi ba pwedeng ma-extend yun? Di ko alam. Medyo mapapaaga na pasok ko sa bar. Ganun ba? Pasensya na. Naiintindihan ko. Salamat, naiintindihan mo. Atan, may sasabihin sana ako. Ano yun? Kasi hindi to kasama sa pinag-usapan natin. Pero pwede ka bang pumunta sa bahay bukas? Sa inyo? Bakit? Si Papa kasi gusto ka daw makilala. Ganun ba? Gusto daw niyang makita ang sinasabi kong boyfriend. Kailangan maiharap kita kasi nagdududa sila na hindi kita talaga boyfriend dahil nga sa sumbong ni Terence. Sige, walang problema. Talaga? Salamat maraming salamat. Wala yun. Oh, nandito pala kayo. Kunwari ka pa, sinusundan mo naman talaga kami. Ano na naman bang problema mo? Ako wala. Ikaw ang may problema. Wala siyang problema, akong may problema at ikaw yung problema ko. Hoy,
Baka pwedeng wag mo nang guluhin si Karina. Marami naman diyang iba eh. Bakit ka nakikialam kung sinong gugustuhin ko? Alam mo Terence, kahit anong gawin mo, hindi magiging tayo. Walang tayo. Ang meron ay ikaw. Ikaw mag-isa. Kaya tantanan mo na kami. Tara na, mahal. Teka, baka maging interested ka sa sasabihin ko. Ano ba yun? Sabihin mo na nga para makauwi na kami. Alam mo bang hindi nakatapos ng pag-aaral yung kasama mo? Sino naman may sabi sa'yo niyan? Basta may pera, pwedeng malaman ng lahat. Anong sinasabi mong di ako nakapagtapos? Tapos ako ng high school. High school? Yan ang ipagmamalaki mo sa papa ni Karina? Nakakahiya naman. Wala kang pakialam. Nag-e-extra ka pala sa TV at pelikula. O ano ngayon? Karina, alam mo bang naisiping na to ng ilang bading? Hoy, hindi totoo yan. Mga kasama mo na rin na nagsabi. Sinong kasamahan? Iharap mo sa akin para pagbuhulin ko kayo. Alam mo din ba, Karina? Na sa bar na pinagtatrabahuhan yan, hindi lang waiter yan, tumitable din yan. Callboy yan. Sira ulo ka! Sige, saktan mo ako. Baka gusto mong sa kulungan tumira. Kung wala kang magawa sa buhay mo, wag mong sirain ang buhay ko. Sinong sumira? Ikaw ang gumawa ng mga bagay na yun sa buhay mo. Hindi nga totoo yun. Oh, iniiwan ka na ng abogado mong walang nasabi. Karina, sandali! Karina! Goodbye, mapagpanggap! Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Terence. Ewan kung bakit ako naapektuhan sa mga kasiraan na nadinig ko tungkol kay Atan. Napakasama ko naman kay Atan at hindi ko man lang siya na ipagtanggol kay Terence at iniwan ko pa siya sa ere. Pag-uwi ko naman sa bahay ay alam na agad nila Papa ang tungkol sa mga sinabi ni Terence. Dahil sa mga nalaman nila ay bigla na lamang naplano nila Papa ang tungkol sa kasal namin ni Terence. Wala na daw atrasan. Naiinis ang pagpilit ni Papa. Kaya habang nagpaplano sila ay nagplano din ako. Sinakyan ko lamang ang mga sinasabi nila para hindi sila makatunog sa pinaplano ko. Nang maayos ko na ang lahat ay tumakas ako. Hindi na ako umuwi isang araw noong pumasok ako sa trabaho. Yung mga araw na hindi na ako nasusundo ni Atan ay si Terence na ang sumusundo sa akin. Pinasakay ko rin si Terence noon na okay kami. Kaya noong araw na tumakas ako ay sinabi ko na mag-overtime ako at sunduin na lamang ako ng 9:00 ng gabi na ginawa naman niya. Pero ang hindi niya alam ay wala namang magaganap na overtime. Umalis ako makalipas ang 1 oras na kinamdam muna ako na baka nasa paligid lamang si Terence. May dala akong maleta Papa Dudut at doon ko inipon ang mga damit na dinadala ko sa pang-araw-araw kapag pumapasok ako. Yung araw na umalis ako ay ang last day ko sa opisina. Inayos ko lahat ng kailangan in advance. Kaya nung humingi ako ng leave sa opisina, sabi ko ay mawawala ako for 2 months ay pinayagan agad nila ako. Yun nga lang walang bayad ang leave ko pero okay lang. Basta alam kong makakabalik ako after 2 months. Papa Dudut, hindi ka maniniwala kung saan ako unang tumakbo noong umalis ako. Atan, Anong ginagawa mo dito? Madumi dito. Atan, sorry. Sorry saan? Hindi kita naipagtanggol sa mga sinasabi ni Terence. Wala yun. High school graduate lang naman talaga ako eh. Kaya ganun talaga. Hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Ah, hindi ba? Kaya pala nag-walk out ka habang minamalita ko ni Terence. Sabi ko nga sa'yo, wala yun. Hindi naman yun first time na nangyari sa akin eh. Kahit sa pag-extra ko, nagaganon din naman ako. Kaya manhid na ako dyan. Patawarin mo ko. Napakasama akong tao. Hoy, huwag mo nang sisihin sarili mo. Ako naman yung hindi nakapagtapos eh. Pero gusto ko lang linawin at sabihin sa'yo na wala akong sinipingan kahit saan, kahit kailan, kahit na sino. Maraming indecent proposal pero wala akong pinatulan. Kahit dito sa bar. Nakikipagkwentuhan ako pero hindi ako sumasama.
Kasi trabaho lang yung ipinunta ko rito. Naniniwala ako sa'yo. Salamat kung ganun. Sige na, pasok na ako. Sandali, ibibigay ko lang yung pinag-usapan natin na 10,000. Okay lang, hindi ko kailangan yan. Tinulungan lang talaga kita kasi naawa ako sa'yo. Sa kwento mo tungkol kay Terence. Pinaghirapan mo to. Kung pelikula yung ginawa natin, kukunin ko talaga yan. Kasi pinaghirapan ko yun eh. Pero nung una pa lang, sinabi ko na talaga sa sarili ko na hindi ko kukunin yung ibibigay mo. Mas lalo pa ngayon kasi kung kukunin ko yan, parang pinatunayan ko lang yung sinabi ni Terence na binibenta ko talaga yung sarili ko. Huwag mong isipin yun. Naniniwala ako na hindi ka ganon. Kasi naniniwala talaga ako at hindi para lang masabing naniniwala ako. Naniniwala din naman ako sa'yo. Kaya wag mo nang ipilit yung pera. Sige na. Atan, may isa pa akong sasabihin. Ano yun? Sabihin mo na lahat bago ko pumasok. Atan, hindi ko alam kung paano nangyari pero napatunayan kong totoo ang nararamdaman ko. Mahal kita. Karina naman. Wag mo naman akong ginaganito. Maawa ka naman sa akin. Sobra na yung pangmamaliit na natanggap ko eh. Totoo ang sinasabi ko. Karina, please. Tama na, pwede ba? Sabi ko na nga ba dito ka pupunta eh. Terence! Halika na. Ayoko! Anong ayaw mo? Tigilan mo na nga yung kalokohan mo. Hindi ako sasama sa'yo. Halika na. Ano ba? Nasasaktan ako, Terence! Hoy, ano ba? Bitawan mo siya! Huwag kang makialam dito. Iwan mo na kami, Terence. Ay, sasama ka talaga dyan? Oo! Halika na, hinahanap ka na ng papa at mama mo. Ano, magsusumbong ka na naman? Bakit pa ako magsusumbong? Eh binigay nila lahat sa akin ng kalayaan pagdating sa'yo. Pwes kayo ni na mama at papa ang magsama. Pwede ba wag kang gumawa ng gulo dito? Mabuti pa umalis ka na. Sino ka para paalisin ako? Wala kang ang degree eh. Wala kang ang diploma. Pero mas may pinag-aralan siya kesa sa'yo. Anong silbi ng mga papel na hawak mo kung ganyan ang ugali mo? Walang problema sa ugali ko. Ang may problema, yung pagkatao nito. Hindi ka natatakot dito? Kung sino-sino pinapatulan. Hindi totoo yung mga sinasabi mo kaya hindi kita papatulan. Bayaran ka lang naman eh. Aray ko! Kulang pa yan para sa kabastusan ng bibig mo. Doon tayo sa bahay mag-usap. Halika na! Aray, masakit! Sumusobra ka na, siraulo ka! Terence, tama na! Okay lang sa akin na bastusin mo ko. Pero wag na wag kang mananakit ng babae! Makahayop mo! Hayop ka! Ikaw ang mas masahol pa sa hayop! Atan, tama na yan! Halika na! Saan tayo pupunta? Ewan ko. Bahala na! Tara na! Papadudod sa ingay siguro ng tugtog sa loob ng bar ay walang nakaalam na may nangyayaring suntukan sa labas. Natalo po ni Atan si Terence. Noong tumumba na si Terence ay umalis kami ni Atan. Mabuti ay hindi pa umalis yung sinakyan kong taxi na pinaghintay ko dahil akala ko kasi ay mabilis lang ako noon. Gusto ko lang talaga sanang humingi ng tawad kay Atan. Ibigay ang pera at masabi ang totoong nararamdaman ko. Masabi ko ang gusto ko nang walang hinihintay na kapalit. Gusto ko lang masabi kay Atan lahat ng yon ng personal. Hindi ko alam na susulpot pala si Terence at may mangyayaring ganon. Papadudot, hindi naman pinuruhan ni Atan si Terence. Ilang suntok lang naman yon. Mahina lang po talaga si Terence. Kaya hindi ako nag-alala na baka kung ano ang nangyari sa kanya at malinis ang konsensya kong umalis. Opo, malinis ang konsensya ko kasi deserve naman niya yon. Siya naman ang humingi noon kaya nangyari yon. Dinala ako ni Atan sa bahay ng tiyahin niya. Medyo malaki ang bahay kaya may sariling kwarto na ibinigay sa akin. Doon ako tumigil ng 2 buwan. Si Atan ay pinakiusapan ko naman na huwag na munang pumasok dahil baka kung ano ang gawin sa kanya ni Terence. Sinunod niya ang sinabi ko at pumasok lang muli siya makalipas ang 1 buwan noong lumamig na ang sitwasyon. Tinanggap pa rin siya sa bar at nakiusap siya na kung pwede na siyang mag full time kasi wala nang balak magtanan si Atan sa TV o pelikula. Mabait ang may-ari ng bar at naiintindihan nito ang nangyari kay Atan kaya tinanggap niya muli ito at ginawa po niyang regular. Sila papa at mama naman po ay panay ang tawag at text sa akin.
Sinasagot ko naman po ang mga tanong nila at sinasabing maayos naman ako. Pero hindi ko sinasabi kung nasaan ako. Kapag nagbe-message sila o tumatawag at tungkol kay Terence ang topic ay tumatahimik po ako. Hindi ko sila sinasagot. Kaya eventually ay tinigilan na nila ang pangungulit. Mas nanahimik po sila noong sabihin ko na matanda na ako para mamili kung sino ang gugustuhin ko. Matapos nga ang 2 buwan ay bumalik na ako ng trabaho at umupa ng sariling apartment. Dinadalaw-dalaw ko na lamang sila papa at mama na natauhan na rin po sa wakas at tinantanan na ako tungkol kay Terence. Papa Dudut, makalipas ang 3 taon ay nakapag-asawa na si Terence. May spare pala ang papa niya na irereto sa kanya. Ewan ko ba doon kay Terence kung bakit umaasa sa reto. Anyway, buhay naman niya yon at siyang bahala. Ako naman po sa ngayon ay masaya kasama ang isang tao na sobrang nagpaligaya sa akin. Sa kasalukuyang panahon ay 1 taon ko ng anak si John o si Jonathan Jr., ang anak namin ni Atan. Papa Dudut, hindi po ako iniwan ni Atan, kaya ko po nasabi na ang anak ko lang ang kasama ko kasi po nasa ibang bansa siya sa ngayon. At doon nagtatrabaho. Matatapos na po ang 2-year contract niya kaya makakauwi na siya at makikita na ang junior niya sa June 2025. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan na mapakinggan ang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa ko. More power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Karina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.